Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Mabuti nga ito si Senator Zubiri. Dahil siya ang Senado, Senate President, kanya agad kinontra yung sinasabi ni yung pag-question ito yung si Padilla doon sa issue ng yung presensya ng Amerika. At least, nakontrol ni Zubiri. Kasi kung si Zubiri, Senate President, siya yung ama ng Senado. Kung hindi siya nagsalita ng pagkontra kay Padilla, baka maisip ng taong bayan na ang buong Senado ay ganun. Kasi senador si Padilla. So dahil kinontra ka agad, ako yung tingin ko yung hitsura ni Zubiri na nakapolo lang, hindi walang Amerikano, walang tayo. Mukhang nung madinig niya yung hearing, nagmadali siya nagpunta ng Senado at nagpunta sa hearing at kanyang kinontra ka agad. Di ba ang galing? Yun po yung nakita kong galaw ni Senate President. Nakita niyo yung suot niya, naka-light blue siya. Ano ba yung mga file dito? Na ang kanyang, pag bigla siya nagsalita doon, parang nag-speech na siya sa public hearing at kanyang tahasang kinukontra. Yan ang nga po si ito si Padilla. Ano yung mamaya natin pakita yan. Dali. Kaya nakontrol ka agad ng Senado. Mali yan. Hindi tama yan. Ito yung tama. Kailangan natin ng presensya ng Amerika. Kailangan natin ng mga kalyadong bansa sa buong mundo sa ginagawa sa atin ng China. So, na-establish ngayon kaagad ni Senate President Zubiri sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo, ang Senado, hindi ganun ang posisyon. Hindi katulad ng gusto ni Padilla. Ang Senado ay naniniwala na meron tayong karapatan. Dapat makipag-alyado tayo sa malalaking mga bansa. Yun ang na-establish kaagad. Kaya dumami ng dumami ang galit kay Senator Padilla. Kaya nga panawagan resign or tanggalin. At nagsisisi sila at bakit kanyang ibinoto. Yun ang matindi. Okay. Yung pong pagtanggal, hindi po ganun kadali. Actually, wala pang senador na natatanggal sa kasaysayan kung di ako nagkamali. Kung nagkakamali po ako, kasi sana po, pero sa akin, abot ng ating kaalaman, wala pa akong senador na nabalita ang tinanggal. Nag-resign. Meron. Yan, si Senator Zubiri. Nag-resign yan Sa madaling salita, talagang may paninindigan din talaga si Zubiri, mga kaibigan, ano? Akusahang siya ay nagdaya ng eleksyon o Pimentel, delikadesa, nag-resign siya. Bihira yun, on record yun. Siya yung unang-unang senador na gumawa ng kasaysayang nag-resign sa Senado. Kaya nung nakakuha ng simpati sa tao, nung tumakuli siya senador, nanalo. Ayun po yun. Yun ang Senator Zubiri. Ngayon, yung pagtanggal, wala pa ho. Kasi yung pagtanggal po ay dadaan yan sa malawak na proseso. Dadaan sa Ethics Committee yan. Pag napatunayan ng Ethics Committee na may problema, sakala. Parang yung kay Tevez. Diba? Dumaan sa committee, nag-suspende, sinuspende, 2 beses, ganun-ganon, tapos hindi pa rin siya pumasok, tinanggal na siya sa Kongreso. Iba naman yung kay Tevez. Itong kay Senator Padilla, wala namang nagreklamo sa Ethics Committee. So, hindi siya pinatanggalin kung hindi dumaan sa Ethics Committee o pagdisiplina. Hindi siya pwede at ganun kadaling tanggalin. Yung resign, madali. Delikadesa lang yan. Prinsipyo, delikadesa. Kung mayroong prinsipyo, malabo mag-resign si Idol Robin, mga kaibigan. At delikadesa number 1. Pwedeng gawin yan on the spot anytime ni Senator Padilla. Pero ang tanong dyan kung gagawin niya kaya, ano? Pero nakikita ko, mga kaibigan, hindi niya gagawin yun. Siya ay tatanggap ng pagkakamali, magsosorry siya, at aaminin niya na siya talaga nagkamali bilang senador. Yung kanyang pagre-resign, kaya niyang gawin yan. Isa yun sa option. Pwede niyang gawin. Walang pwedeng makapigil sa isang senador o kahit anong posisyon sa pamahalaan. Grabe, anong hirap pala sa pagiging senador, ano? Kunting kamali mo lang dyan or magkamali ka lang ng mga sasabihin. Pwede kang batikusin. Tapos utusan ka mag-resign ng mga tao. Grabe Malaan kung gusto mo mag-resign. Yung pagtanggal, mahabang proseso. Trending na trending to yung pagkuhan ni Senator Robin tungkol sa China at America, ano? Sa West Philippine Sea. Malabo yun. Pero yung pagre-resign, delikadesa lang. Madaling gawin. Well, yun namang issue ng pagsisisi ng mga butante, bakit nila binoto? Yun ang mabigat. Senator Padilla, mabigat yun. May nagsisisi na sa'yo.
Yung iba nga, hindi lang nagsisisi. Totoo yun mga kaibigan. May mga nakikita na akong post na although nanalo lang daw siya dahil sa pagiging artista niya, ganun. Pero tayo mga kaibigan, gaya na sabi ko, Paul, ko sinasabi, wala tayong kinakampihan dito. Ang gusto ko lang dito mga kaibigan, gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng Senado, kung ano man yung napag-uusapan nila. At least, alam natin kung ano nangyayari sa loob ng Malacanang mga kaibigan, hindi po ba? Ayaw ka ng tawaging senador. Eh ako naman, tinatawag pa rin kita senador kasi ikaw naman ay elected senador. Wala tayong magagawa. Nanumpa ka sa saligang batas na ikaw ay senador. So kahit nagalit ang mga tao, kahit hindi kita ibinoto, dahil hindi naman talaga kita iboboto kahit kailan. Kahit naman kita iboboto, eh, Diretso magsalita rin siguro ng Mike Abe mga kaibigan, ano? ako marunong akong, talagang ako, lagi akong talo sa eleksyon dahil binoboto ko matitino talaga eh. O kahit hindi kita ibinoto, tandaan mo ito, senador, at doon sa mga kaibigan niya. Si Senador Padilla, hindi ko talaga ibinoto yan. Pero, until now, tinatawag ko siyang senador. Senador, bilang respeto, kasi nanumpa na siya sa saligang batas na siya senador ng Republika. Institusyon ang pinag-usapan dito. Nire-respeto ko pa rin siya. Senador pa rin ang tawag ko sa kanya. Pero yung kanyang mga sinabi talagang sablay na sablay. Sablay na sablay. Kaya yung issue ng resign, madaling gawin. Kung gugustuhin mo, delikatesa lang. At alam mo ba mga kaya lumalakas ang resign? Alam niyo si Senador Padilla, reserve army yan. Alam ba niyo yung reserve army, nanunumpa din yan. Sa alituntunin ng ating saligang batas at ng ating mga sundalo. Hanggang sa huling patak ng dugo, ipaglalaban ko. Diba? Ang bansa. Nang mamatay ng dahil sa iyo. Yan po yung ng military. Nanumpa ang mga reserve. Reserve army yan. Tapos, ang kanyang mga statement against armed forces, against Chief of Staff, against Department of National Defense Secretary, at against din or malayo sa posisyon ng Commander-in-Chief. Ang mga reserve military, under yan ng Commander-in-Chief. Sino ba ang Commander-in-Chief? Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil ang reserve ka nga, anytime na magkaroon ng crisis o pangailangan ng Estado o military, bilang reserve ka, tatawagin ka. Halimbawa, may malaking rebellion sa buong bansa. May mananakop sa ating bansa. Ang reserve, pinag-duty yan. Mandatory mag-duty ka. Tutulong ka sa Estado, tutulong ka sa armed forces kasi reserve ka. So, ang boss mo, ang Commander-in-Chief, ang Pangulo. Chief of Staff, Department of National Defense Secretary. Yun eh. Tapos ang sinasabi mo, Senador, napakalayo sa posisyon ng Commander-in-Chief ng Armed Forces at ng Department of National Defense. Isa yan sa hindi mo alam. Kaya nga, panawagan ng tao, matitino, Pilipino, maraming matitinong Pilipino, ang kailang panawagan, resign at pagsisisi dahil marami kang violation. Paglabag yan sa pagiging reserve mo as military. Malayo sa paninindigan ng isang elected senador na parang anti-government, pro-China na siyang kalaban ng Pilipino, ng Estado. Wow, ang dami pagkakamali. Kaya, ang resignation na panawagan, ginajustify ko lang. Okay? Pinapaliwanag ko lang na yung panawagan ng mga taong mag-resign ka, valid yun. Huwag mo kung magagalit. Eh, problema kasi, ito yung malungkot. Malabong mangyari yun. Di ba binanggit ko na sa inyo kahapon, nagputukan na rin sa ibang social media, KSP raw, ang mga bumabanat sa kanya. O paano mag-resign? Malabo. At hanggang ngayon, hindi siya nag-sorry. Hanggang ngayon, hindi niya binago yung statement. Wala, tingin ko kay Senator Robin mga kaibigan, malabong magpanyan, malabong mag-sorry. Mas may paninindigan yan. Tindigan pa niya. At sinabi nga niya, KSP ang mga bumabanat sa akin. Yun ang sabi niya. O, diba? So malabo siyang mag-resign as senador, malabo din siyang mag-resign as reserve army. Yan yung inyong senador na ibinoto. Ako hindi ko binoto yan. Pero ang tawag ko sa kanya, senador pa rin. Kasi di pa siya nag-resign eh. At saka, yun ang kanyang posisyon. Respeto lang. Nire-respeto ko yung institusyon. Importante yun. Yung posisyon ang mahalaga sa tao. Ano? At sa akin. Ha? Para sa akin, ang posisyon ang mahalaga. Kung walang kwenta yung nakaposisyon, pero respeto ko yung posisyon. Yung posisyon, yun ang institusyon. Yun ang ating pag-aari. Parang presidente, kung wala kang tiwala sa presidente, respeto mo yung posisyon as president. Kasi yung presidente, yung posisyon yun, yun ipag-aari natin. Institusyon yun. Kaya si Padilla, kahit hindi ko binoto, kaya sinasabi siyang senador, kasi yung kanyang posisyon ay senador, at yung senado, institusyon, napakataas na posisyon sa pamahalaan. Ayun. Pero yung panawagang resign, hindi ko kukontrahin yun. Karapatan ninyo yun. Yung sinasabi niyo, nagsisisi na kayo,
hindi ko rin kukontra ninyo, karapatan ninyo yun dahil kayo ang bumoto sa kanya. Ngayon ang challenge sa ating armed forces. Yung bang reserve military, wala bang disciplinary action sa ganyan na pagkontra sa policy ng armed forces at Commander-in-Chief? Ang policy ng buong gobyerno, kailangan natin ng suporta ng Estados Unidos. Kailangan natin ng suporta ng maraming mga bansa. Kaya nandiyan na nga yung European Union, mga taga-Middle East, ASEAN region, Canada, Australia, Japan, maraming bansa. Yan ang policy. Tapos kukwestiyonin ng isang reserve army at isang senador ang policy ng Estado. So ang tanong sa ating Estado, Commander-in-Chief, Mr. President, Chief of Staff General Romeo Browner, Commanding General ng Army, at yung ating Department of National Defense, wala ba kayong gagawin pagdisiplina sa Reserve Army na Senador Padilla? Kasi kung yung mga reserve na military ay pinapayagan yung magsalita ng mga ganyan na pagkontratahasan sa national policy ng gobyerno, masamang president. Masamang president. Maling president. Maling halimbawa. Kasi ang kabataan ng ating pahalagahan. Bakit ba kayong mga politiko, negosyante at personalidad ay nagpapareserve as military? Reserve military. May pagmamahal kayo sa bayan. Gusto niyong tumulong sa bayan. Yun ho yung magandang layunin. So ipakita natin sa kabataan yung inyong layunin, ipamana natin. Pero kung nakikita ng kabataan na yung reserve army o reserve na isang military, reserve military, ay pasaway, kumukontra sa policy, masamang president, masamang halimbawa, hindi magandang pangitain, hindi magandang madinig, mabasa, makita ng mga kabataan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.